Ako sa aking kalunan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabalihan ng kabanalang kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Let's pray. Hallelujah, Father in heaven. Honor you, Lord. We praise you, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong gabay at pagpapala sa amin, Lord God, mula sa umaga, Panginoon, hanggang sa ngayon, Lord God, kami pong patuloy na pag-ingat, blessing sa amin, Lord God, sa aming pong trabaho, sa aming pong mga ginawa, Panginoon. Ganun din po, Lord, sa aming pong pamilya, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, malapit po kami sa inyo, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, Lord God, sa aming mga naisip na mali, na sa aming mali, Panginoon, mga nagawang mali, Lord, forgive us, Lord, we pray. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong salita na aming pagpupulay-pulayan, Lord God, na kami po ito, Panginoon, matintindihan, Panginoon, kayo po ang matitaas, Lord God, kayo po ang mapasalamatan, ang mapuri, Panginoon, sa gabing na ito. Maraming salamat po sa inyo po lamang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba, magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Si Brother John, pagbubulit tayo sa pagbubulit. Po, hindi sa ating manahal. Saya ako na nakapagod natin po sa kabila ng kapaguran ng araw ay hindi na tayo ng pang sabay ng mga iwala ko may handa sa bawat sasal at hindi tayo basta-basta rin sa pag-uwi tayo ng malalang hiniwala ako na uwi tayo nasa mga kapinanan na talaga may word ang talaga sa Lord ang sa pamangito po magandang gawin sa atin nakatawa tayo isa na tayo na tayo na langit papasalamat sa araw sa kasamahan sa kabila ng kakulangan natin kaya ano po ito ito wala kang mga nakakapit po sa kanya sa gabi ko at Lord wala hindi kami Panginoon na wala kami usahin na magaling na sa Holy Spirit Panginoon na ito na dahil po ito Lord so yung pag-aaral natin sa makikita po natin sa Matthew 5 verse 10. Under lang, hindi ko alam kung natulong ba ito o nabanggit natin parang hindi ko alam kung natulong ba ito sa atin
Wala, di ba? Alin ko? Michael 5. Pero, no. Parang napakinggan ko din. Pero sabi ko, basahin ko na lang sa English. Matthew 5 verse 10 to 12. Sabi dito sa verse 10, blessed are ye which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. 11, blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against me falsely for my sake. Sabi dito, mga Diyos, sabi sa verse 12, rejoice and be exceeding glad, great is your reward in heaven. For so persecuted they can promise which are wicked. Sabi dito, bago na ako gagawin. Sabi dito, bago pa nagdaan ang pinahanas na nakita ng totoo na talagang inaya ng mga tao sa talagang namin. Kaya, yun. Kaya, magpapasalamat tayo kasi meron tayo ito sa kapila na namin. Actually, hindi ko alam ang bawat isa. Alam ko na yung kumbaga hindi mo makikita isang tao talagang hindi mo makikita. Alam ko kasi isa sa atin yung mga siya. Sabi ko, parang hindi siya yung akala ng problema. Yung pumasok na naman sa soya niya. Pero inside, sa nakalito, talagang mayroon siyang pinagdadaan. Physically, sakit man. Minsan kasi may mga tao may mga sakit din kasi masabi. Kasi may mga mindset ng isang tao, may mindset ng isang tao talagang ayaw niya sa akin din, may talagang kung mayroon din ang kumbaga worries sa health ba, minsan kung mayroon akong nararamdaman na pamilya namin, talagang hindi ko sinasabi, talagang pinapakita ko na malakas na pero kasi gusto ko talagang ayaw ko silang mag-alala sa akin. Parang ganun ba? Kasi meron siya. Ano yung ano, Matthew 5? 5:10. 5, 10, 10 to 12. Yung may kayo. 10 to 12? 10 to 12. Amen. Pagtingnan na po, amen. So, ayan po, talagang may mga tao, pero talagang natago nila ako. Minsan kasi ayaw nila mag-alala ng mga pamilya, amen. Talagang, parati, amen. Kaya, yun. Yan ang mga ganun bagay, amen. At, pupunta kayo sa punto, amen, sa 10. Sabi dito, mapapal, Tagalog, mapapalan ng mga usik dahil sa pagpira sa pagkakasal. Grabe ka, ito rin natin sa atin sa pinagalawan natin. Talagang mag-persikip ka eh. Minsan, parang nulukunin ka ba? Kaya, di ba? May justification din. Talagang ito. Parang hindi sila natin wala. Talagang maraming mga pilosopo talaga na talagang mai-counter natin once na tayo is so talagang hindi nila alam kasi parang yung mga matang hindi pa nakakita na hindi pa nakakarinig talagang sarado pa ang kanilang isipan kasi talagang hindi pa nila alam kung ano yung epekto hindi nila alam kung ano talagang sarado pa talaga at yan tayo sa akin ng Florida talagang eagerness talagang i-share natin din ako sa akin din talagang prepare ako kasi ayaw ko mag-action kung kumuha ng isang bagay na talagang dito mahirap kasi once na dito lumatas sa isang bagay na walang kasamang panalangin, walang gawin ng talagang
wala eh, walang pangit, may talagang pangit yung sundalo. Kumbaga, mas maganda, may na, mas na, ano mga ko tayo sa show na action talaga lang, may talaga, group natin sa kasi kasama niya. Kasi kung wala yung kasama niya, talagang, talagang wala rin, useless. Talagang, naan kasi sa sarili ng pangkayanan, wala rin talaga. At ayun, talaga, natin sa na talagang susunodin tayo na talagang minsan akala natin parang maurus ang event. Parang takit, alam ko naman ang event na sabi minsan nagtataka, mahal ko kung mahal mo ba ako event na kung mahal mo ako bakit mo pinaparanas ng ganitong mga bagay ko. Mahal mo ako dapat, puro ano na lang event, bakit dumadaan pa tayo sa mga kapatid ng bagay. Pero sa kabila ng gano'n, may mga nasa iyo kasi kung paano mo siya tingnan. Talagang nasa iyo yung tingnan ng positive or negative. Kahit ang pangit niya, hindi mo siya positive. Talagang maganda ang resulta. At mas natinig mo siya ng negative, talagang babagsak ka. Talagang mag-iingat ka. Kaya, ayun, talagang may sinabi sa Biblia, talagang sa 2 Corinthians ata eh. Wait, hanapin. Sabi dito. Nawala yung ano ba? Kasali na yung... Ito sabi dito. Ito, sabi dito 2 Corinthians 4 verse 18. Talagang gabi dito, yung kumbaga, hindi na nila talagang positive, talagang lahat ng nangyari sa kanila, talagang ano ba sila eh? Kasi samantalang kami, sabi dito sa inyo, samantalang kami ay nagsipi hindi sa mga bagay na nakakita, hindi sa mga bagay na hindi nakakita, sapagkat ang mga bagay na nakakita ay may katapusan. Katapat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kumbaga, grabe yung kumbaga, yung may isip lang yung isip nakapokus kung yung nakikita nila, nakapokus sila, hindi mo gano'n. Sa problema yun, hindi, kasi kung hindi mo yung problema talaga yan. Hindi mo talaga na, kumbaga yung problema is may magandang isimikta. Kumbaga, hindi mo sila positive talaga ang effect na garment talaga. Hindi mo talaga positive effect. Kaya, parang nakakainom pa yung nawawaling bara. Kaya, ayun. Kaya, ito natin, talagang bago natin nararanasan. Alam ko nung dumaan tayo sa mga ganitong bagay, hindi ngayon or nakaraan na tayo, dumaan na tayo, but naniniwala ako na talagang dadaan tayo na hindi pa pasusubukan ng bigat. At talagang mas na dumaan tayo talagang huwag tayong maghiya, hindi talagang tayo. Kasi walang ibang panalaman. Hindi siguro kasi kung mas nagpapagod tayo sa mga bagay at sa mga tao, mga akala natin, kasi minsan malalapit tayo sa mga kaibigan natin. Talagang nandiyan silang mga kaibigan. Yung mga bagay, di ba? Pero pag nasa nakikita na, nasaan na sila, minsan nasusubo talaga kaibigan. Pag kaibigan, talagang susunod talaga talagang kaibigan mo yan sa hirap o ginawa pero minsan nawawala yan talagang ipaparanas ng Lord na papakita ng Lord na hindi mo kailangan ng mga kaibigan talagang yun lang ang kailangan talagang satisfy yun talagang siya lang talaga kasi mawawala yan at minsan tayo sa ito mga lugar, magkakagulan-gulan tayo talagang dati sa punto na talagang ikaw na lang ipaparaan ang anong mo na talagang ako pala ako rin naranasan ko yan talagang nililin din ako sa namin talagang sa talagang pinili sa kabataan talagang puso ko sila lahat at sa mga saan at mag-isa ko na ako sa Luis talagang
So sila minsan hindi na spiritual, parang wala akong usap. Siyempre, at hindi sila kasi ang sa akin, kumbaga wala akong aking understanding in it. As puro, kumbaga naging case na din sila. Pero kasi hinahanap pa kung ano, okay kami, pero nung kailangan ko ng uusap pa, wala sila. Kaya talagang doon yung pang-uusap mo doon. Kasi talagang siguro dapat lang. Talagang, wala din yan. Wala kayo yun. Kaya doon talagang nag-get job. Kahit sa akin. Kaya, ayun. Kasi baka makawa. Pero hindi yun. Makawa pa yun. Pagaling na. 3 weeks na. Paano na? Pero naniniwala ako talagang sa kanya. Talagang siguro dahil pagpapagaling ka natin talagang magiging ka. At sa nabalit, dito pa tayo sa dito, para daw tayo. Mapalad daw tayo. Sabi dito, meron bakit sa pastalan sa palad ka eh. Grabe din eh. Mapalad yun. Pero sa pagkakanilang kanya na grabe din. At pwede yung nakapulap. Kumayan. Sa isang masama pa ako kasi nawalan ko dahil sa akin. At mas maganda dito sa kasi rejoice, mga kaya kayo. Ibig reward talagang basta na pagtubig. Grabe din, di ba? Basta na pagtubig pwede din natin. Talagang may reward tayo. Talagang reward tayo ay walang pagtupas. Hindi matutupas sa reward na hindi matutupas sa pagtubig. Na talagang tayo ay pera, hindi tayo matutupas sa mas-tas. Talagang grabe yun. Kaya, ayun. Basta tumaan po tayo talaga. Yung convert na natin na may magandang plan. Kasi wala talaga eh. Pero hindi po talaga tayo sa mga bagay na ayun, pero puro tayo rin lang eh. Dito, ayun. Nagaganda talaga yung sa reklamo yun. Tawag ka rin sila. Yung reklamo yun. Maganda yun. Kaya ayun, yung reklamo. Kung tayo mareklamo. Natin, trabaho, kung tayo mareklamo. Sinur na yan. Talagang kahit nahihirapan na siya. And talagang isa na wala akong narinig sa kanya. Wala akong narinig. Kaya, ayun, sa alalahanin natin, kaya sa darating na Pasko, talagang alalahanin natin. Talagang sinapos na lahat. Talagang sabi, speech niya ako sa kanya. Kaya, ayun. Kaya, magiging masaya tayo at tapos na. Kaya, ayun. Talagang po, talagang, hindi ko alam kasi talaga sa lahat. Sunod lang ang nakakala. Bawat isa. At nandiyan pa kayo eh. Nandiyan pa kayo eh. Hindi ko pa makakita mo pa kami. Kaya, Ito ba yung ano namin isip? Nakapokus pa sa sinasabi. kaya, grabe yung pagkikita ng sa bawat. Dapat, huwag tayo mag-appreciate sa kaya sa bagay. Talagang, tuturuan tayo ng paano. Kasi, hindi na-appreciate natin yung mga malalaki ka. Yun yung mga nakakatawa. Pag-isip pa lang ng bata, akala natin, pero napakalaki nito. Kasi maraming tao na hindi na nag-isip. Kaya mapaalam ka, mapaalam tayo. Nagpapalag tayo, hindi tayo, nakatangka na tayo ng bakit, kumakain, bakit sa mga tao talaga na wala yung mga nasa hospital, nasa ano, mapalag tayo, kasi malas tayo, hindi tayo rin, nakakas tayo, hindi tayo, balik natin yung pagkakas
sa Lord. Kasi, minsan nakakalimutan na rin natin, may nakakalimutan rin. Hindi rin ako isipin pagdating sa mga bagay. At kaya matulog tayo mapagpasalamat, appreciate natin yung mga bagay na binibigay ng Lord. Ano yan, mental. At naniniwala ko sa mga yung kabakay, okay, marunong yung access sa mga tayo sa mga bagay. Doon na isa sa mga bagay. At mas na nakita na ko yung gusto na talagang yung makikita talaga once makita ng doon yan, talagang may ganting pala yung kumbaga mapagulang kasi once na nasiyahan siya, talagang kahit anong linig ng isang anak, napasaya niya kaya magulang, talagang pinibigay. Ganun din, once napasaya natin siguro, meron tayong panalangin. Ay, talagang meron tayong ibigay na agad, once napasaya mo siya. At napakaganda yung bagay ko yung may turo na naman. Paano mo huli ang picture ng Lord? Paano makukuha ka? Gumawa ka sa bagay. Minsan, ginagawa ng Diyos na ginagawa. Pero pag gumawa tayo isang bagay na hindi mo pa ginagawa. At mas nakita ng Lord yan, kaya ang pag-ibig natin, talagang ibigay ng ganun. Sana po ito, parang lagi tayo sa akin. Talagang, ayun. Yes, kabalik ulit tayo sa sa mga lahat ng nagalaan na may purpose. Tingin sa positive, gusto naman tayo, akapit natin. Alam sa lahat ng bagay na talagang may purpose. Karakter natin, ugali natin. Ayun, ayaw na ako magtatapos sa mga natin na nagdadalaan natin ng masama ay kita maganda tingin sa positive. Ayun, yung aking design sa loob. May reward tayo sa loob sa mga kapatid. Ang ganda yung pagkakuri. Siya pala yung isang mga kanina na linis. Oo, sila mo. Ay, kita mo. Wala pera sa isang pagkos kaya nag-spend. Salamat sa Panginoon. No? Magandang reminder sa ating itong word. Babasahin ko lang ulit mga kapatid sa Matthew 5:10. God blesses those who are persecuted for doing right, for the kingdom of heaven is theirs. Mga pinipersecute dahil sa pangalan ni Jesus. Ang sabi, for the kingdom of heaven is theirs. Sa 11, ang sabi dito, God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you because you are my followers. At nangyayari ito, totoo ito sa araw-araw ng buhay natin. Be happy about it. Be very glad. For a great reward awaits you in heaven. And remember, the ancient prophets were persecuted in the same way. So kung pinipersecute pala tayo, maganda yung ating company. Di ba? Kasi pinipersecute yung mga apostles, pinipersecute yung mga prophets, di ba? Pinapapatay sila. At kung tayo magtitiis dahil sa Panginoon, at may reward. Di ba? God blesses those who are persecuted for doing right, for the kingdom of heaven. May napanood ako, ang sabi ng isang pastor, kaya bumababa ang mga believers in Christ sa Amerika at sa Korea, mga Christians, kumukunti. Bakit? Kasi sila yung mga mayayamang bansa. Masyado silang prosperous na nakakalimutan na nila na kailangan nila ng Diyos. Kasi wala silang kailangan eh. Maganda negosyo nila, maganda finances nila, maganda yung buhay nila, may sasakyan, may bahay, nag-aaral ng mga anak. Maayos ang buhay nila at parang hindi na nila kailangan ng Diyos. Kaya bumababa ang, kaya kung tayo pala ay prosperous, ibig sabihin pala, hindi pala ibig sabihin mo, talaga blessed na tayo, makagawa ng kaawal mo na hindi tayo namang problema
at hindi natin kinakailangan ng Diyos. Hindi tayo tumatawa sa Panginoon. Napanood ko si Jamie Foxx, meron siyang Netflix special, stand-up comedian yung all throughout. Pero yung last part, nasabi niya, God blesses me sa aking family. I'm blessed. God blesses me in my career. And I'm blessed. But God blesses me with a stroke. And then I wake up. I really need God. And thank you God for my stroke. Kasi prospero siya. Si Jamie Foxx, ang galing na artista, sikat, di ba? Singer, di ba? Ang dami niya, komedyante pa siya, ang dami niya pera. Pero ginising siya isang beses ng Panginoon with a stroke. Sa kanya naisip, kailangan ko pala ang Diyos. At nagpakita ang Diyos sa kanya, sa panaginip. Panoorin niyo yung Netflix special ni Jamie Foxx sa Netflix. Ang ganda. Jamie Foxx yung sikat na artista sa Amerika. So, balik tayo dun sa persecution. Ano? Sa araw-araw na buhay natin, isa sa takot ng isang Kristiyano ay ipakita niya siya ay Kristiyano. Bakit? Kasi baka i-persecute ako. Baka i-isolate ako. Baka husgahan nila ako pag nagkamali ako kahit konti. Kaya mabuti pang huwag ko na lang ipakita. Yan ang isang takot ng isang kung bakit tayo kakaunti ngayon sa dami ng nag-declare na sila ay mananampalataya ng Panginoon. Ilan ang protestante sa barko ito at nakakaalam na may gawain ng Diyos sa lugar nito. Pero bakit hindi nila ma-exercise o ipakita ang kanilang faith? Nahihiya. Natatakot sila, nahihiya sila na mahusgahan. Pero sinasabi ng Biblia, pinagpala ka kung ikaw ay pinipersecute dahil sa faith mo. Kung ikaw ay pinupulaan at pinagbubulong-bulungan, ikaw ay pinagpala. Yung kasabi na salita eh, hindi ko naman sinabi ko. Inaano ko lang. Kaya hindi tayo dapat matakot. Nasabihin na si Jesus, ang nagligtas sa akin, si Jesus, ang nagligtas sa akin, si Jesus. Ang dahilan kung bakit ako ganito. Dahil pag hindi natin inano yun, sinimulat o sinabi yun o dineclare yun, we are afraid of persecution. Ang diferensya, if we are afraid of persecution, nai-impede yung blessing. Hindi nagtutuloy-tuloy yung pagpapala na dapat na nasa atin na dapat hawak na natin na para sa ating talaga. Bakit? Kasi meron tayo. Dahil meron tayong fear. Ang sabi nga sa ang kabaligtaran ng fear ay ang tama, ang kabaligtaran ng faith is hindi faithless. Kundi ang kabaligtaran ng fear ay ang faith is fear. Ano lang? Doon pa rin yung faith. Ano pa rin? Kaso lang may faith. Kasi natatakot ka, kaya hindi natin makakalapas. Ano yung collapse niya? Yun ang ano, dahil hindi natin makakalapas. Remember mga kapatid, even ang demonyo, naniniwala kay Jesus. Di ba? Takot na siya. Doon sa salitang Jesus, nagtitremble na sila, nag-ahot na sila. Tayo pa kaya na iniligtas ng Panginoon. Sige. Ang ganda ng ano, ang ganda lang ng word ngayon gabi. Yung sa 12 ang gabi, be happy about it. Diba? Masaya tayo kung pinipersecute tayo. Be very glad. Inulit pa. Sobrahan mo yung saya mo. Kung magaruro, sobrahan mo yung saya mo. Be happy about it. Tapos, yung ang tawag ko, exclamation point. Be happy about it, exclamation point. Be very glad, exclamation point. May buhay talaga. For a great, hindi lang sa Jollibee. For a great reward awaits you in heaven. Sino ba namang hindi magtatatagoy sa tuwa? Di ba? Yung reward mo sa heaven awaits you. Hinihintay ka sa langit. And remember, tandaan mo, ang mga naunang mga propeta ay pinersecute din. So we are in the good company. Diba? Kung propeta yung ano mo ba? So dati mga propeta ito na
kaanuhan ko sila ano dito, pinipersecute ako, pero masaya ako. Remember Paul, yung sinulat ni Pablo, yung sa Ephesians, Philippians, yung mga Corinthians, sinulat niya lahat yung mga kapatid, nakakulong siya. Pero siya ay masaya. Habang sinusulatan yung mga churches nila, sila Timoteo, sila ano, masaya siya, sinusulatan niya, pero nakakulong siya. Dahil alam niya, yung reward ay nasa langit. Ulitin ko, kakanta ko ulit mga kapatid. Ang bahay ko sa lupa ay ubuga-uga. Ang bahay ko sa langit ay isla-isla. O, hindi ba? Nakakaganda. Hindi, pinipersecute tayo, binabato tayo. So, di ba? Thank you. Salamat. At ako pinipersecute dahil sa bakit eh? Yung nasabi niya. Oo. Eh, di ba? Ganyan naman yun. Nakita ko yung nagbulsa ng bata. Question, nakita ko, nagbalot ng kanin. Di ba? Pero kasi if we are yung heart natin eh, para sa Panginoon, wala naman tayo ano doon, diba? We are blessed. Be happy about it. Be very glad. Diba? At tayo anim dito ay pinagpapala. Paka natin, pinagpapala dito. Diba? We are blessed. Salamat sa Panginoon sa salita niyo. Glory to God. Palagpakan natin ang Panginoon. Napakabuti. Okay, alis ako. Super good. Kahit saan yung mga words ng Panginoon, everyday, may encounter natin lahat ng kita. Lahat ay nakaka-inspire, nakakapigay ng buhay, hope sa bawat isa. Yung persecution talagang kahit sa akin, lipahan ako eh. Yung tama kasamahan natin. O ano ba yun? Verse, ano ba yun? Ano balikan ko doon sa heart nyo? Alam mo yung hindi ka pa masyadong mature sa faith. Hanggang mag-react. Sasama doon, pasama yun. Hirap naman to. Eh, kung magano-gano ito sila. Piniyak talaga ako dati. Iinit yung ano ba ito? Sumunod ko sa akin Kami ni Wilvin dito, ito kakabayan. Okay, meron pa kayo permit dyan. May permit kami, hindi kami magdalo dyan kung mga permit sa kapatid. May problema kayo, pumunta kayo sa kapatid. Pero ano ba ko pa? Namumula na ako ng bumusit na lang sa nita. At saka, may example ko yan sa Ingar. Napunta ko sa mga natin. Ang sabi lang ng Panginoon, God will deny you. Kung itinakaya ka ng Panginoon, kakaya ka rin. Sabi ng Panginoon sa mga natin. Lumaki sa punto yun si Ingar na tumulong. Anong dito sa akin, diba? Nagkikita-kita. Katagalan, lagi kang inaano na sa COVID. Sumasama na na talaga dyan kinag-zero ka. Hindi, kasi ano, wala silang pagkikita eh. Hindi ka ba? Parang pinakahiyan niya ba? Hindi, kaya pumunta siya muna sa lugar, bago sa tutugtog dito, para makita lang pumunta sa lugar. Kaya na yun nandito sa labi. So, parang ano rin yung bro, di ba? Bantayan nyo natin, kaya hindi mo talaga pwede you should be holy because I am holy. Hindi mo pwede gamitin yung katawan ko sa carnality, sa worldly things, ito holiness also. Sa Diyos ko lang talaga. Kahit gusto sa
baptize in blood. So kasi, bibigyan ka naman ng ano ng Panginoon. Will. Ito nga sinasabi dito, ipupot ko yung when we are closer to God, we go far with the life of carnality. The lives of carnality. So itong carnality, buhay lifestyle natin na sa akin natin, marami yung alam ito ko sa buhay na mahilig tapos babae talaga. Tapos nagkaksin ako dati. Mga gano'n na yung buhay na gano'n. Tapos, umuman, doon na lahat. Pero doon ko na pa nakita talaga na ibang buhay sa buhay na may Diyos o doon ka sasama sa mga godly people. Iba yung buhay mo. Sabihin mo, kumain ka, kasama ka doon sa mga tao. Ang pagiging babae natin is we are not good or we are hindi natin masasabi na tayo ay mabait kung hindi ka kasama doon sa gusto ng Panginoon. Kasi doon makikita ang kabaitan ng tunay. Doon matitest kung talagang mabait ka. Kasi kabaitan ng tao, your good is not enough, sabi mo. Ipasok mo yung ano doon kailangan yung nanggagaling sa Panginoon na kabaitan ang gusto niya yung will niya. So, kasi ang will niya, gusto niya pwede kasama doon sa mga tao yung drugs, kasama iinom mga tao pwede sa babae. Maraming puputulin sa mata, maraming sa kanyang sa Panginoon. Yung struggle ko na hihirapan ayaw ko rin mag-Christian. Wala yung kasi pero may promises. Sabi, ba sa balik? Parang i-claim lang yan, credit card. Happy now, kasi ang katapusan ng buhay natin dito, yung katapusan eh. Happy ka ngayon, later, kasi may judgment talaga. Hayaan ko naman sa Panginoon, gusto mo. Dating naman ang judgment niya, hindi ka pipilitin, pero wala kang magtanggi. Wala sa pilitan, pero walang tanggihan. Diba sa judgment. Yun ang pinakaputan ko. Ang buhay ko talaga. Minsan, sarili natin ang halaman natin. Kaya yun nga. Ano yun, dandangan aalis sa worldly things. Ano ba yung word sa inyo? Sino yung nagmamahal sa mundo, ay walang pagmamahal sa Ama. Angels yata yun. Persecution comes when we are closer to God. Ganda nito eh, rejoice and be exceedingly glad. Exceedingly glad ba yun? Glad ba? Pero baba, isipin mo, hindi rin luluko ka na, hindi persecute ka na, nabastos ka na. Sabi ng Panginoon, hindi mo sila nag-touch na yung ego mo, yung pagkatao mo, wala ka ng espiritu, binabastos mo ako. Dahil sa pangalan niya, dahil sa ginagawa mo sunod sa kanya. Parang gano'n. Doon mo makikita yung manifestation na doon yung presensya ng Panginoon sa iyo. Nakikita sa tao eh. Tulad alam mo yung magsasabi na ikaw magsasabi na sip-sip na yung tao na ito. Kasi malapit siya ng kapitan. Tapos gusto naman siya ng kapitan. Ang ilit na ilit yung katao sa kanya. Kaya yung manifestation na sa
Sa isang believer, makikita nila, nakikil nila. Kung close ka sa Panginoon, hindi nila pero makikil nila. Iba ang difference. Yun ang sabi na, kung you are different spirit, hindi talaga mag-join. Kaya nga, ang one spirit, magkapareho kung saan yung spirit mo, sino yung namamahay sa'yo, nagdodominan sa'yo. Pero yun ang magiging manifestation. Doon ka talaga. Kasi yun ang will ng Panginoon, yun ang gusto mo So, sa akin dati, inisinis ako yung sa akin. Bro, anong sa akin doon yung sigurado ka na ba sa pagkitasan mo? Yung tanong na yan. Ang alam ko, naniwala ko ng Diyos, pero yun. Muna ko may Diyos ako, pero sabihin mo tuturing mo ako. Ano ba yung mga tanong na yan? Pero, hindi natin alam ko. Yung time na hindi ko alam na wala pala. Talagang kailangan pala natin talaga. Ano yung will ng Panginoon? Hindi yung mabait naman ako. Kala ko, okay na yung mabaitan ko Ayun nga, yung time na yun, yung word lifting out na sa mundo ka pa ng hilaya, yung lifestyle mo gano'n. Talagang maiirita ka doon sa mga tao, malapit sa word sa Panginoon. Talagang nasubaybay ko, bakit? May isa na mga ano naman sinasabi na gagalit sa akin? May isang pastor ba? Galit yung tao sa kanya. Galit kasi kung parang yung tao na yung appear ba? Different spirit na lang kami. Counter. Napakaganda na ng rejoice. Hindi mo maintindihan, parang what to about hindi na nga wala ng respeto sa akin, tapos rejoice pa ako. Pero ibig sabihin, manifest yung doon pala. Kaya nagagalit. Kaya nasabi na kung wala nang nagagalit sa'yo, at lahat ng mga kaibigan, masid-masid ka na. Magtataka na. Delikado na. Pero may nagagalit sa'yo na wala, hindi mo naman siya inaaway. Aba, exceedingly glad ka. Kasi nagmanifest yung presensya ng Panginoon. Pero sanabi ni Brother Jimmy, hindi mo i-prosecute ka. Nakita ko yung sa news. Yung isang grupo ng mga Islamist na ISIS. Lahat ng naniniwala ni Jesus Christ, iyan mo lang sila. Sabihin mo lang na hindi ka maniwala ni Jesus Christ. Ang galing yung paniniwala talaga. Para hindi ka pagbutan ng ulo. Papugot sila ng ulo. Pero yung kaya natin, kaya may kumatok dala ng sundan. Nata mo ba? Ito, buksan ng pare. Ba't may sundan na dala? Direct, switch na. May napatay ako. Ito naman mapatay. Ano yung i-insist na Jesus Christ Panginoon? May Diyos. Pinatay ko. Ikaw, Pander. Tinan yung pati. Niwala ka pala may Diyos? Siyempre yun Sabi ng pare, di ba? So, talagang darating sa natin ito. Yung itintis. Ang pare ng gano'n na nag-tweeter nun. Pati. Siyempre, sabihin. Siyempre noon yun, pero talagang so, salamat sa Panginoon. Araw-araw tayo binibigyan ng pag-asa, encouragement. Yun naman ang ano niya Kaya, being believers, hindi man ibig sabihin na okay na, kasi bibigyan naman ako, may Diyos naman ako. Pero hindi mo kaya mag-isa.
sabi nga, love your neighbor. Dito ka sa barko. Mahal mo yung mga neighbors, tayo. Hindi ka pupunta doon, di ba? Hindi ka pupunta mo sa salo doon sa mga neighbors mo. Ano tayo Lewis? Sino lang? So, no, salamat sa Panginoon. Talaga ang Panginoon ang nagbabago sa isang day tao. Sa akin, ang ginagawa. Every time, conviction. Meron pa akong susunod na pero kung sa naman natin ang persecute, ang ginawa natin, ano rin pwede natin gawin. Diba? Dahil may pangako. Meron pa ba? Dito sa chocolate, ay dito sa chocolate, para kayo na mura sama bahwa kasih kami tidak bisa ya, ganun ako. Siya ako. Dahil na dito. Wala na. Hindi ko na pinapansin mo dahil alam ko na meron. Ako dati ganun yun. Alam niyo yung pag meron akong yung parang pinapatay kita sa isip ko. Pinapaulit-ulit ko kung paano kita pababagsakin. Lahat ng sinabi at angulo, umiikot na sa isip ko. Dati ganun ako. Pero ngayon, salamat sa Panginoon, talagang hindi kaya talaga ng tao. Ang Panginoon lang kaya magpabago mo. Ngayon, hindi na ako, salamat sa Panginoon, hindi na ako ganun. Yung bitterness ko at saka yung revenge, salamat sa Panginoon at unti-unti niyang iganis yung revenge. Kasi sa isip nagsisimula ang lahat. Sa isip talaga nagsisimula ang lahat. Bago mag-manifest yan, bago mo sabihin yan, bago mo gawin yan, lahat yan nag-upisa sa isip. So salamat sa Panginoon kasi ginagawa niyo sa pagkikigante at pagkikigante. Hindi na ganun. Minsan, bumabalik yun. Kasi tao tayo. Pero salamat sa Diyos at sa kanyang banal na Espiritu, nare-remind tayo na hindi tama yun. Oops, sandali, hindi pala. Mali. Sorry. Nare-remind tayo, may nagpukulong sa atin, salamat sa Panginoon sa banal na Espiritu, may nagpukulong sa atin. Kung sa ating sarili, sisigihan natin yung galit natin. Yung lalagyan pa natin ng dinas yan para mag-isip tayo ng hindi maganda. Pero ang Panginoon parang binubuhusan na yan ng tubig, anak, sandali. Ikaw ay nagkamali doon, pinatawad kita, bakit hindi mo nagkamali? Salamat sa inyo. Sa inyo, mga kapatid.
naniniwala talaga ako na kasi nung bata talaga ako, iba sabi ko sa inyo, lagi yung nagpalaki sa akin. So dahil sa kanila, natuto kong tinig sa Panginoon. Kahit iba yung nila yung UCCP, pero nung pa rin paniniwala ko sa Panginoon. So nung narinig ko na huwag mo itahiya ang salita ng Panginoon sa ibang tao, dapat ano mo siya, pag malaki mo siya. Kasi parang doon ako na na kahit ako ngayon po, ano yung na-experience ko sa buhay ko, maniwala sa hindi. Sabi ko na dahil sa Panginoon, nasa akin siya. Kasi kung wala siya, hindi ko magagawa ito. Diba? Sabi ko nga sa kanya, kung namulat pala ako, isip na talaga ako, nahalag ko na. Wala akong magulat. Ayan, nag-start ako na doon sa Panginoon sa akin. Kaya sabi ko, yung iba, kasi meron akong kaibigan si Michael Saragsabi, high school, Jubas Witness siya. May dadala siya ng Bible. Ako lang na ako pakayalan. Handa ako makinig sa lahat ng mga. Sabi ko, isa lang ang pinagalitan. Sabi ko, nakikinig ako, sumasama ako sa kanya. Oo, hindi ko sabi na, hindi talaga ako nahiya. Kahit age ko, sa totoo lang, gumaduate ako ng high school. 23 or 20. Yun yung totoo dyan. Sabi sa akin, yan siya Maya, ganito, matanda na ng dito yan. Tapos ito, sumakali sa ganyan, ano ba ito? Ganyan. Alam mo, sabi ko, kung magpapatalo ako sa mga sinasabi, ako yung kawa. Sabi ko ba, mas lumakas pa rin gusto. Sabi sabi ng hayaan mo yung mga tao na sabi sa ito. Kasi yan yung mga tao walang tiwala sa Panginoon. Kaya yun yung nabiging kamay ko. Kaya maganda yung sinabi ng Panginoon na sinasabihan ka ng salita na mas lalo ako mag-figure kung na parang ipapakita kayo na mali kayo. Kaya yun yung ko parang naging successful ako dahil sa Panginoon. Hindi ako nag-successful dahil sa sarili ko. Hindi ko talaga inaano na dadahil sa akin, hindi dahil sa Panginoon. Dahil yan yung spirit na laging lumakabay ko. Yan yung, sabi ko nga, yung sinasabi nila din sa akin ngayon sa social media, parang sabi sa'yo, pakikat na, di ba? Yan, kasi porque nabibigay ng pera. Sabi ko, kahit anong gagawin niyo, basta ako kung may sahod ako sa natatanggap ko, bibigay ko dyan sa akin. Kaya sabi ko, kaya nakikita ko ngayon ang reaction ng Muslim, Christian, sa sarili ko sa social media ko, nagkakaisa kasi ginamit nila yung word na God. Dapat ang babanggitin nila sa doon, Allah. Dapat bawal sa kanila ang God. Allah dapat. Pero sa yung mga nakikita ko comment, kaya sabi ko, word sana ito hindi man kami makatingnan kasi pero gagawin ko to at mas gusto kong magkaisa kami dahil sa Panginoon. Ikaw ang dahilan. Sabi ko, yun ang pinaka-nagkaroon. Kaya, sarap iyak kasi sabi ko, sana rin po ako mawala na fulfill ko pa naman yung dream ko na kung ano yung vision ko sa tuloy. Kaya mas lalo talaga ako nag-igil. Sabi ko wala ko pa kami lalo ng mga tawagin sa kilala sa akin na ito siya ang ganito. Wala ko pakilala. Ito ako to. Diba? Kaya sabi ko, dahil sa iyo, ito ang kasama ko. Ako ang makisama lahat ng tao, pero ito ang kasama ko. Talagang ako dyan. Bawa ko dyan. Kasi simula nung bata ako talaga. Ang hindi ko makalimutan yung nagpapakita sa akin. Kasi kung wala ang Panginoon sa akin, hindi ako nakinig sa mga Bible studies. Hindi ako magkabalik. Maraming salamat. Maraming salamat. Galing kasi ang Diyos talaga hindi ko pabago noon, ngayon magpakailanman. Paano tayo iningatan noon? Ano yung salita niya noon? Pwede ngayon, pwede sa magpahanggang wakas. At totoo to, dahil dito talagang panghabang panahon. Ang Jesus na rin ito bago, pero Ang Panginoon na nagbabago. At kanyang salita, hindi nagbabago. bibigay ka pa ng pera. Sige. Your turn. Sa ating panghuli,
kapatid. Wala lang mga ano yung Naubos na. ako, hindi ko minsan, hindi ko iniisip kung anong sinasabi. Kung ano ang pinagkatama. Bless na. Sabi sa akin, pwede Oo. Hindi yes or no lang. Hindi ko alam. Sabi doon sa ano, sa preacher, ang blessing natin na nakikita dito sa mundo. Ang nakikita natin ng blessing ay dito na sa mundo. Pero mas masasabi ko natin bless na talagang yung napaka-bless na kung yung pangalan natin ay nasusulat sa book of life. Amen. Book of life. Yun daw totoong blessing. Mayaman ka man, mahirap ka dito sa mundo, mahirap ka, may pangalan ka doon sa book of life, ay patalo ka. Mas masarap pa, mayaman ka na, meron ka pa pangalan sa book of life. Lalong super blessed ka. Hindi naman sa mga, ang naman sa pagiging mayaman, hindi yung mayaman na talagang mag-helping you, ka. Eh, mayaman para sa akin ang sinasabi sa Bible, pagiging mayaman, hindi naman sa universe na pera, gold, habit. Hindi naman materials na bagay. Yung health mo, mayaman ka sa health mo, hindi ka nagkakasakit. May isang taon, wala kang sakit. Diba? Makayaman mo, makaglok-alok. Makayaman mo. Kung dami-dami nagkasakit, magpunta sa hospital. Diba? Makayaman mo. Kung pag-iisip mo, ang galing mo mag-isip, mayaman ka. Kumpleto tayo, mayaman ka. Ang sabi sa Bible, mabuti pa isang kamelyo na makapasok. Mas madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karay kaysa sa isang mayaman na makaakyat sa langit. Ako naniniwala na may mga mayayaman, may mga may kaya, pero hindi nila tinitignan yung kanilang kayamanan na kayamanan. Alam mo yun, hindi po yung pera nila ay hindi nila tinitignan na kayamanan. Bagkus, patuloy nilang sinisip ang Panginoon ng buong puso. Kahit na mayaman ka, pero nagsisig ka, sinusunod mo yung salita ng Panginoon. At kasi habang nagsisig tayo, inaamin natin na kailangan natin siya. May mga may mga mayayaman na feeling nila yung wealth nila ay kayamanan. Ayun, paano sila makakapasok kung hindi nila iisipin kailangan nila? Kailangan natin ng Diyos araw-araw. Pag-isip natin, kailangan natin sa araw-araw. May pera man tayo, marami man tayong pera, o wala. Kasi kung kunyari, milyonaryo ka, dahil ng pera, pero ikaw ay nananalangin, sinisip mo ang Panginoon, nagdadasal ka, sinusunod mo yung salita ng Diyos. Sinusunod mo yung Biblia. Inaari mo, ikaw ay aba at kawawa at kailangan mo sa Jesus. Dahil kung wala sa Jesus, hindi ka maniligtas. Pero may wealth ka. Diba? Meron namang may mga mayayaman na akala nila hindi na nila kailangan ng Diyos. Pero nagbibigay sila. Pero tumutulong sila, mabalik sila. Pero wala sila ng Diyos. Pero hindi nila sinisikap. Well, si Mas,
hindi natin alam kung ano yung fake news. Hindi ko alam kung ano yung yun. Kaya alam ko, Yun ang sinasabi ko. kung ang inaano niya, hindi niya kailangan ng Diyos, si Jesus. Sarili niya, ginagawa niya yung Diyos. Hindi niya sinusunod yung binabasa niya sa salita, sinisid si Jesus, yung spirit niya kasi pwede tayo outward o pero bulok ang loob. Pwede yun eh. Buo tayo sa labas, nakikita ng mga tao, Diyos, kasi may pera, pero ang loob mo, bulok, walang sunod. Pero kung ikaw naman sala, wala ka pera, pangit mga damit mo, pero ang puso mo buong buo, dahil na si Jesus ay nasa iyo, ano mas maganda? Ang may sinulit sa Biblia, what is a man if he gains the whole world but loses his soul? Aanhin natin ang kayamanan sa mundo kung ang espiritu natin, ang kaluluwa natin ay magkasakit yun. Baba niyo po. Tama ba, bro? Yung halimbawa, promotion after promotion after promotion, pero napakasiniraan mo para umangat ka, anong siniguro? Pero kung umangat ka, Panginoon, iangat mo ko, susunod. Diba, Lord, kung will mo na iangat mo ko, iangat mo ko, Lord. Pero kung hindi, okay lang, masaya na ako. Pero inangat ka ng Panginoon dahil sa kanya. Ilan ba niya? Yung sunod. Kaya ko na naligay sa kanya. Kasi ang heart niya, hindi lahat na yung hindi na itatang sa ating mga gagawin. Hindi kung marami ka ng pera, wala ka ng Panginoon. Ito yung tulad lalo na famous na tao. Nagkaroon sila ng sakit, doon niya naramdaman na mas kailangan pala niya ng Panginoon. Doon lumabas yung gano'n na yung dati pagpaniniwala niya, manipis lang. Pero nung nagkasakit, sa doon pala niya na napatunayan talagang nag-build ang kanyang faith. Tayo ba kasi natin minsan yung mga karamihan sa kaya ito ay galing Ang babalo talaga. parang medyo para sa akin pero hindi naman lahat yung mga gano'n. Hindi naman lahat. Hindi ko naman sila lahat. Eh, magkakaroon ba yan? Talagang kasi akala nila ang buhay ng kapatid ay pera. So, hindi. Kaya, yun, dapat mataas ang pride. Hindi ko alam kung nag-practice ko yung pero may observation sa parang yung may pinagkaiba ang mayayaman at may ability lang talaga may pagkakas ba at may sa aking observation lang parang nakakasunod na talagang nakakasunod na nila na yung may pera nasa iyo lang talagang nakakasunod na sa nanggaling ng pera kaya pa actually, mga kayamanan na sa kanila talagang nanggaling sa mga talagang kala nila, pinagsirapan nila, pinagsirapan sa galing ko ba? Sa galing ko, magtrabaho. Para mo, nagkasakit ka doon, wala ka nang hindi pinag-isimutan ng doon ng karas ka. Hindi mo imagine, hindi mo yun lahat ng bagay. Babay, hindi mo lahat. Kaya ayun, naalala ko lang sa kanina sa talagang alam mo sa sa salita break document may word doon na break ibig sabihin sa break is may breaking ay talagang babasahin ka at babasahin ka sa bawat naman babasahin pero may isa lang dahil pagbasa niyo may pagbasa sa pamilya mo,
Talagang lahat, no? Siguro talagang talagang may breakthrough. Darating. Yun ako sabi dito at na-appreciate ko yung bawat sa mga tanda, bawat sa at pag hindi na nagmamalaman sa posibleng saan na talagang yun lang ang kailangan ng bawat sa akin. Kaya, salamat sa inyo. At sabi, klase ka lang. At sabi na, Next na yun, bro. plus na. At sabi ni Jesus, ano, take up your cross and follow me. Ibig sabihin, may bibig-bibig tayo dito. And follow me. Sabi naman niya, magaan ang aking pangako, di ba? Sabi na po ay my birth to be life, di ba? Pagagaanin ko yan. Basta dalhin yung cross mo. Pagagaanin ko yan. Kung ano yung dadalhin mo para sa akin, dahil sa pagsunod mo sa akin, dalhin mo. At sumunod ka sa akin. Pagagaanin mo. Tandaan natin yung pagpapalain tayo ng Panginoon kapag tayo ay pinipensik dahil sa pagsunod. Alam pa ka naman. Dahil na-bless tayo at patuloy tayo i-bless ng Panginoon sa ating mga proyekto. Ating mga kung ano yung mga natin sa Kanya para maipadalangin natin ngayong kaya sino tatalino prayer request. Kamusta yung isis na tatalino? Sanay siya na Pili ko siguro gusto mo yung Oo, ito yung malaki tayo magkatabi. Wala na po.